Magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. Sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Siyempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan para pag-uusapan ng mga sagot ng ating napakagaling na Yusek sa mga sinabi ng ating Vice Presidente mga kabayan. Meron naman sagot yan mga kabayan at sinasabi niya ng ating Vice Presidente, walang alam. Wala daw alam pagdating mga kabayan sa batas. Yan ang sabi ng ating magaling na Yusek. At pangalawa mga kabayan, etong dating mayor ng Maynila, aba ay binira mga kabayan ni Mayor Isko, no? Mukhang magkakaroon yata mga kabayan ng kaso o mukhang habulin yata ni Mayor Isko itong dating mayor na si Lacuna. Abay nabalitaan natin mga kabayan na 10.2 billion ang iniwanan na utang nitong magaling na mayor mga kabayan. Kaya pala nung pagbisita ni Mayor Isko sa kanya magiging opisina, aba ay 2 bolts mga kabayan ang naiwan, napakalaking bolts. Aba doon siguro mga kabayan inilagay, no? Ang bilyon-bilyon pera. Isipin ninyo, ay tad-tad ng utang mga kabayan sa magkukulikta ng basura. Alam niyo, bilib tayo dyan mga kabayan kay Mayor Isko no? Kasi nung panahon niya, nakita natin na talagang yung Maynila ay napakalinis mga kabayan. Nawala pa dyan yung mga rugby boys, yung mga umaakyat mga kabayan sa truck at nangunguha ng bakal, nangunguha ng battery. Nawala yan mga kabayan na yung mga tulongis dyan sa kalsada, no? Nawala yan panahon ni Mayor Isko. At syempre, itong si lead counsel, no? Ni PRRD na si Nicholas Kaufman mga kabayan, may birada yan, no? Kay Conti at kay Boying mga kabayan. Yan yung ating mga pakikinggan at bibigyan natin ng kaunting reaksyon, no mga kabayan. Siyempre, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Nang sa ganun maging updated kayo mga kabayan sa ating mga bidyong ina-upload. At siyempre, sa mga dati na mga kabayan, maraming salamat no sa inyong pagbibigay ng opinion nyo sa comment section, sa pagla-like at pag-share. Malaking tulong yan mga kabayan dito sa ating channel. At syempre, basahin natin itong sinabi ni Mig Zubiri mga kabayan. Sinasabi niya dito, no? I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So, I'm open to support other candidates for Senate presidency mga kabayan. Sino kaya ang susuportahan nito ni Zubiri mga kabayan? Si Soto kaya mga kabayan? Sa minority, wala dyan mga kabayan Hindi malabong manalo yan mga kabayan kung itatakbo man sa kanila. Kasi Rizal Tibayros, sino pa ba nandyan? Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, mukhang wala yan mga kabayan. So, ang magiging magkakalaban dyan, sa tingin natin mga kabayan, etong si Tito Soto, si Senator Marcoleta, at saka si Chis Escudero. Kaso, di ba, nagkaroon mga kabayan ng meeting, nagkaroon ng, kumbaga, nag-leak, na nagkaroon daw ng dinner meeting, mga kabayan, at itinanggi agad yun ni Chis Escudero. Sa palagay ninyo, mga kabayan, kasama daw doon sa meeting, mga kabayan na yun, si Senator Marcoleta. Mukha siguro talagang napag-usapan doon kung sino yung magiging Senate President, mga kabayan. At amoy-amoy natin mga kabayan na baka yan ay si Senator Marcoleta. Sa palagay ko, no? At ito si sinasabi na to ni Mig Zubiri, talagang yung iba, no, ay hindi satisfied mga kabayan kay kay Chis Escudero. 'Di ba? Nagpa-indaw-indaw kasi. Anyway mga kabayan, pakinggan muna natin, no? Etong mga banat na to ni Auntie Claire mga kabayan sa ating Vice Presidente. Napakagaling din talaga nitong tao na to mga kabayan. Sa survey po na isinagawa ng Okta Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC, or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon, wait lang mga kabayan, bago natin napasagutin tong ating Auntie Claire, no? Yan kasi mga kabayan, yung Okta survey na yan mga kabayan, Okta Research na yan, tingin ko, no, yan yung propaganda nila mga kabayan na tayo bumalik sa ICC. Pero tingin ko mga kabayan, marami sa mga Pilipino ang ayaw nagpapasakop. Yan yung totoo. At pangalawa mga kabayan, kung kayo ang tatanungin, gusto nyo ba na tayo ay sinasaklawan ng yung grupo ng ICC na yan na sa kanila nga mismo mga kabayan hindi pa ganun ka-establish ang mga rules? Diba? Papayag ba kayo mga kabayan na tayo isasaklawan ng mga dayuhan? Hindi pa ba kayo mga kabayan na nawa, no? Na tayo ay lagi na lamang sunod-sunuran sa mga nakakataas sa atin? Ayaw nyo ba na tayo na mismo ang mamumuno sa mga sarili natin mga kabayan, at gusto pa ninyo na tayo ay pamumunuan ng mga dayuhan?
Napaka-grabe nyo naman. Parang hindi kayo Pilipino niyan. Alam ko naman ang ibang Pilipino, mga kabayan, na lalo't knowledgeable, ay ayaw niya na nagpapasaklaw, mga kabayan. Especially, pagka yung dignidad na natin ang natatapakan. Diba? Kayo, mga kabayan, mag-comment kayo diyan. Gusto nyo ba na tayo ay babalik sa ACC? Kasi sinasabi ng Okta Research, no? Na karamihan daw sa Pilipino gustong bumalik sa ICC. Tuloy natin, mga kabayan, pasagutin natin na rin ating napagaling na Yusek. Po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tingnan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Last week or over the weekend, hindi po naitago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pang explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po Grabe naman tong reporter na to, mga kabayan. Kompleto Ricardo, no? Ang mga tanong, may kasama pang buntong hininga, mga kabayan. Sipin mo na isama pa yun sa sa kanyang tanong. po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman Alam ninyo, mga kabayan, napakasimple lang bakasyon o trabaho. Sinabi ng ating Vice Presidente, mga kabayan, na personal travel, mga kabayan, o personal visit. Pero nagtrabaho pa rin siya kahit siya ay nagbisita doon. Pero yung kanyang pinail doon, vacation or personal visit. Ano ba namang mali doon, mga kabayan? Ba't ito mga to pinalalaki ang issue na yan, no? Ito mga mainstream media din kasi, mga kabayan, talagang nagpapagulo din, no? Kumbaga, gusto nila na merong nagbabangayan, merong nagpapalitan ng sagot. Nang sa ganon, meron silang headlines, mga kabayan. 'Di ba? Napaka weirdo naman yan, mga kabayan, na para sa ganun lang, no? Kaya nagkakaroon, mga kabayan, ng talo-talo sa gobyerno, no? Ito yung mga to ang nagpapalala din yung mainstream media, no? Isipin mo, itatanong mo pa yung mga ganyan. Instead na matapos na yung issue, hindi mamamatay-matay, mga kabayan, kasi nga mayroong ganyan nagpapaulit-ulit ng tanong. Ito naman si Auntie Claire, mga kabayan, babanat din yan, syempre. Binanatan niya agad na si BP Sara walang alam sa batas, mga kabayan. Anak ng titing, abogado yan, mga kabayan. Alam niya ng ginagawa niyan. Sus Maria Josep. po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, ayon na rin sa RA 6713. Public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kahit naman, mga kabayan, paano ka magre-report nun? Nakabakasyon ka nga, no? Nabanggit lang natin, Vice Presidente, na kahit na siya ay nakabakasyon, nagtatrabaho, mga kabayan, or kahit personal visit, meron pa rin trabaho. Yung mga kabayan, bumisita ka sa mga Pilipino, parang nagtrabaho ka na rin nun, yung pagpapasalamat niya, mga kabayan, sa mga Pilipino, or pagtanaw, mga kabayan, ng utang na loob sa mga OFW. Trabaho na rin yun, mga kabayan. Kumbaga, pinapakita ng ating Vice Presidente na importante kayo, mga OFW. Maraming salamat sa inyong suporta. Digat ganon, mga kabayan. Yung inyo kasing amo, no, na si Bungit, kahit saan pumunta, hindi pinapansin, mga kabayan. Kundi pa utusan ng namumuno doon or ng administrator na pumalakpak, mga kabayan. Walang papalakpak. Kita ninyo, lahat ng pinuntahan yan, mga kabayan, sino, mga kabayan, na nakita ninyo na kung hindi sabihin nung namumuno doon na pumalakpak, ipapalakpak yung mga tao. Wala, mga kabayan. Yan yung pinagkaiba ng iyong amo sa Vice Presidente, kahit bata, mga kabayan. Doon sa nakita natin video, talagang lapit, no? Tuwan-tuwa yung bata, mga kabayan, nakita lang ating Vice Presidente. Kaya itong mga to, kumbaga, no? Jealous itong mga to, mga kabayan. Kumbaga, nagsiselo sila sa ating Vice Presidente kasi nakaka-travel ng iba't ibang bansa, nakakasalamuha yung mga OFW na alam naman natin, no? Ako, mga kabayan, na isang OFW, malakas talaga, mga kabayan, ng OFW na ang pagsuporta nila sa mga Duterte. Kasi noon, nung panahon ni PRRD, nakita namin, naramdaman namin na mayroong Pangulo, mga kabayan. Unlike ngayon, no? Ito, magmamalaki to, mga kabayan. Tuloy natin. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay
ni Mary Jane Veloso. Dahil sa maganda. Oh, yan, nabanggit niya mga kabayan, yung OFW yung si Mary Jane Veloso. Ay bakit yung nabitay? Nabanggit mo, Auntie Claire, bakit hindi mo nabanggit yung nabitay? Yun pa nga mga kabayan na yung naging viral kasi patawa-tawa pa doon mga kabayan si Bungit nung tinatanong sa interview yung lalaki mga kabayan na nabitay. Wala mga kabayan, hindi niya sinabi. Positive lang yung sasabihin ito syempre. At sasabihin mo na tuwing nagtatravel ang Pangulo nating magaling ay puro good news at magaganda yung naidideliver. Mga kabayan, nagkaroon pa nga ng show, no? International show na natanong si Bungit ng pinaka number 1 mga kabayan na pangulong most, no? Na ginaway travel ng travel. Doon ba sa travel na yun, anong good news mga kabayan na nadal ni Bungit? Sa mga travel, may nadala ba mga kabayan ang ating magaling na Pangulo doon sa travel na yon? 3 taon na mga kabayan, parang wala pa yata tayong narinig na doon sa mga bansang pinuntahan niya, at nangako sa kanya mag-i-invest, nag-invest na. Parang wala yata mga kabayan. Bakit hindi yung sinasabi ng ating magaling na Yusek, no? Ng relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pababalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Yan lang ang may pagmamalaki mo, Auntie Claire. Yan lang yung may pagmamalaki ng iyong Pangulo. Nakaw mga kabayan, talagang napakahina ng Pangulo na yan mga kabayan. Yan lang ang ipagmamalaki mo sa mga Pilipino na sinasabi mong kaya bumisit doon sa Japan para ipagmalaki yung cultural, no? Ay kahit naman yung mga Pilipino, mga kabayan na grupo doon sa Japan, kayang-kaya nilang ipakita, no? Na ito ang kaanuhan ng mga Pilipino. Ito yung cultural, no? Eh lagi naman yan mga kabayan, taon-taon ginaganap yan ng mga OFW. Merong mga ganyan ginagawang pag-gather mga kabayan, pagsi-celebration ng kultura ng ating bansa. Kahit na hindi yun pumunta si Bungit mga kabayan, magaganap yun doon sa bansa na yun. Ko talaga naman. Ito mga kabayan, pakinggan muna natin na rin balita na rin ni Isko Moreno, at rin matindi mga kabayan. Tuloy natin. Tila puro pasabog ang laman ng mga State of the City address ng nagbabalik na Manila Mayor Isko Moreno. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Live mula sa Maynila. Paulo, gaano katagal inabot yung address ni Yorme? Naku Pinky, umabot ng lagpas 1 oras itong pagpapaliwanag ni Manila Mayor Isko Moreno sa naging estado ng lungsod ng Maynila. Kanyang ibinuking na umabot na sa lampas 10 billion pesos ang utang ng lungsod, kabilang ang utang sa basura, gamot, office supplies at iba pang essentials. Matindi ang banat ni Domagoso sa kanyang dating governance partner na si former Mayor Hani Lacuna dahil umano sa fiscal recklessness ng kanyang administrasyon. Magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Ibinuking din ni Domagoso ang 3 dating opisyal at dati rin niyang appointee na di umano'y nagbulsa ng bilyong-bilyong pera o bilyong-bilyong pisong pera tulad ni na dating Special Projects Head Joy Dawis Asuncion, dating Public Employment Service Office Head Fernan Bermejo at ni dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson. Sinabi din ni Domagoso na pansamantala munang ibababa ang allowances ng senior citizens na dinoble ng nakaraang administrasyon. At pinirmahan din Pinky ni Yorme yung 20 executive order na kanyang ipatutupad sa lungsod. Kanina rin nakausap natin si Manila Mayor Isko after nung kanyang isinagawang State of the City address. At tinanong natin, paano nga ba niya planong bayaran itong 10.2 billion pesos na utang ng lungsod? Tinanong ko siya kung ano yung kanilang gagawin. Sabi niya, abangan na lang daw ang susunod na kabanata at maging target ngayon na mapanormalize yung koleksyon ng basura dito sa Maynila. Samantala sa isang eksklusibong text message na nakuha ng Billionaire News Channel mula kay Architect Joy Dawis Asuncion, sinabi niya na sasagutin nilang tatlo, sina dating Peso Head Fernan Bermejo at dating Secretary to the Mayor Marlon Lacson yung mga aligasyon na ibinato ni Domagoso sa kanila. Balik sa Kita mo yan mga kabayan, kaya pala mga kabayan balik yung mga basura. Ganyan pala hindi pala binabayaran ng dating mayor yung mangunguhan ng basura. Saan kaya napunta yung pera mga kabayan? Ay kawawa naman yung mga taga Manila kawawa yung mga Manileño. At apektado din mga kabayan yung mga dumadaan dyan sa Maynila kasi siyempre, pagka ganyan tambak ang basura sa kalsada, mabaho, yung mga papasok sa trabaho or pupunta sa mga agency, damay mga kabayan. At sisikip yung kalsada at magkukos pa ng traffic kasi nakatambak sa gilid mga kabayan. Ayos to si Mayor, kaya believe tayo dyan mga kabayan.
napakagalang yung takbo ng pagiging presidente niya, no? Dapat ito na yung mga kabayan, dapat tumandim na lang si BP Sara dito kay Mayor Isko, no? Siguro nanalo si Mayor Isko. But anyway, pahinga natin mga kabayan to si Nicolas Kaufman, ito yung may dali, no? Diyan kay Conti. Pahinga natin mga kabayan. There are reports claiming that Belgium and Australia declined to host former President Duterte during his interim release. What is the truth behind this? Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court, has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. I'm not going to comment on that. The same goes, by the way, for the Honourable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remula, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. I'm not going to comment on that. Kita mo mga kabayan, no? Napakagagaling, no? Maglabas ng kasinungalingan yang mga yan. Lalo ka na Conti, kita mo? Wala naman palang ganyan. Sasabihin mo sa mga ganun lugar na sick ng interim release ang dating Pangulo. Nauna ka pa dito sa abogado niya. Diba mga kabayan? Kaya ikaw Conti talaga, grabe ka. Grabe yung mga pinagsasabi mo diyan. Akala mo alam mo na lahat, no? Nang nangyayari. Ano bang trabaho niya mga kabayan ni Conti dyan sa ICC? Isa ba yan mga kabayan sa abogado sa ICC? Parang hindi naman mga kabayan, pero kung makapagsalita akala mo nandun siya at alam na alam niya yung kalagayan na nangyayari sa ICC. Hindi naman siya nakakaharap doon sa usapan, pero kung magsalita at magbigay ng mga statement sa mainstream media, akala mo talagang alam ang lahat mga kabayan. Tuloy natin. The Department of Justice in the Philippines reportedly sponsoring witnesses in the ICC case against the President Duterte because, as you mentioned, sir, all evidence related to the former chief executive's war on crime has already been destroyed. He mentioned that. What's your comment on that? Sponsoring witnesses to cooperate? Or encouraging witnesses to cooperate? I don't know. We'll investigate that matter. And if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses in court, and these allegations will be put to them. Sir, pertaining to the interim release, the annex terms and conditions, specifically paragraph 32, mentions that President Duterte will refrain from public engagement, holding office, and communicating with individuals outside his family. How does this affect the mandate given to him by the people of Davao as their newly elected mayor? I look at the events in Davao and the elections as something else entirely. I view it as a vote of support for President Duterte, the former president, and I view it as a rejection of what was done to him by the current incumbent government. I don't view that as a mandate to rule Davao. Yes, of course, if he was released, then he would rule Mandao. But he's not. He's sitting here in a prison. Physically, he's not able to govern at the present moment in time. It would be irresponsible for him, and he has told me that. Okay. Are there... Ayun mga kabayan, no? Nasabi diyan ni Nicolas Kaufman yung about din, no? Diyan sa sinasabing ini-sponsoran mga kabayan yung mga witness. At tama 'yon, i-cross-examine nila, no? Nang sa ganun malaman natin kung yung bagang mga sinasabi nilang i-sponsoran na mga witnesses kumbaga papasa, no? At kumbaga talaga nagsasabi ng katotohanan mga kabayan. So anyway, hanggang dito na lang muna mga kabayan yung video natin. Ingat kayo palagi. Syempre, huwag nyo kalimutan magbigay ng opinion sa comment section. At huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share mga kabayan. Sa ganun mas marami pa yung makapanood na ating mga video yung ina-upload dito sa ating channel. Ingat kayo mga kabayan. See you sa susunod na video. Adios muna mga kabayan.